Yung Justice Committee kako ay isang monstrosity o isang makahalimaw na prosedimento na nilikha ng komite at isang obviously maliwanag na isang plataforma para sa libreng publisidad para sa kanila. Talagang hanggang langit ang inis nyo pag sinusuri ninyo itong kumiting ito. Sapagkat, tingnan nyo nung nag-file ng impeachment complaint laban kay Presidente Marcos Jr., kadali-dali nila na dinismiss. Hindi na sinuri, basta dismissed, not sufficient in form and substance. Tapos, ito naman kay VP Sara, pinatatagal nila ng pinatatagal. Matapos na madalian din na nagbigay sila ng ruling ng desisyon na yung dalawang impeachment complaint ay naaayon at sufisyente sa forma, hindi lang sa forma o hindi sa sustansya. Pero ano ang ginawa nila? Kasi dapat po yan, the moment na sufficient form and substance yan, ipadala mo na sa plenaryo. Lalong-lalo na, nung sinabi na ni VP Sara, nung sa isultina, na hindi na siya dadalo. Sapagkat yung pagdalo dyan sa Committee on Justice, sa kanilang pagtinig, ay hindi naman obligatory, hindi sapilitan. Yun ay isang pribileyo o karapatan na kung ayaw mong dumalo, o hindi huwag kang dumalo. Pero may dahilan naman kung bakit siya dumalo. Ang sabi ng mga abogado, paano naman kami dadalo dyan? O sasagot? Wala naman kayong mga aligasyon na nagpapakita na maaaring nag-commit ng krimen itong si VP Sara, ang kliyente namin. Kaya, ba't pa kami pupunta dyan? Maliban pa dyan, mamaya i-discuss natin, tinatawag nyo pang isang mini trial. Ano pang dahilan? Gaya po na sinabi natin sa inyo. Kung ikaw ay objective na tao, kahit hindi ka abogado, gagamitin mo lang yung sentido common. Ang magiging conclusion mo, wala talagang kabatay-batayan, katawa-tawa ang mga aligasyon laban kay VP Sara. Kaya nang sinabi na ho natin, paulit-ulit sa ating program, yung ground ng illegal disbursement of confidential funds ay hindi po pwedeng maging batayan para i-demanda mo sa impeachment. Sapagkat, unang-una, wala pang ang pinal na sinasabi ang Commission on Audit na irregular nga ang ginawang paggasto sa confidential funds. Pangalawa, yung pong notice of disallowance na binigay, ay ang ibig lang naman sabihin nun, kulang ang mga requirements mo. At katunayan, out of the 125 million, marami na silang nasumite. Kaya ang natitira na lang sa hindi pabaliwanag sa paggastos dahil wala pang mga tinatawag na paliwanag o resibo, ay mga 70, hindi tayo nagkakamali, mga 75 million na lang o 78 billion. Kaya hindi totoo na 125. Pangalawa o pangatlo, talagang hindi nga ako pwedeng gawin niya yan sapagkat merong opinion ang Commission on Audit na inilabas na sinasabi nila, maayos naman daw, sinunod naman daw ng Office of the Vice President, ng Department of Education, yung siya ay sekretary pa, na nasa tama ang pag-comply ng prosedimento sa auditing. Madali sabi, okay ang auditing procedure na ginamit nila. So, paano magiging isang impeachable ground
ng betrayal of the public trust at culpable violation of the Constitution. Eh, hindi nga isang krimen eh. Hindi nga irregular eh. Hindi pa. Wala pa nga eh. O, premature, kumbaga. O, yan. Isa yan. Tapos, yung demanda sa kanya na di umano ay pinagbantaan ang tatlong opisyal ng gobyerno, ang presidente, ang first lady, ang dating speaker ng Kamara de Representante, napapatayin sila. Pero katotohanan niya, kung titignan nyo, hindi yung pagbabantay. Parang ito ay bibigay impormasyon sa publiko na ang kanyang buhay na matagal niya nang sinasabing nanganganib ay mukhang tutuluyan siya at sinasabi niya ng pinaghihinalaan niya tatlong tao at binanggit niya nga yung tatlong tao at parang sinasabi niya sa sambayanan na ito, pag ako'y napatay dito, ipaghiganti niyo ako. At meron na nga akong kinausap na ito, ang mga panagutin niyo. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin nun, inihahayag na lang ang maaaring sabwatan plano sa pagpatay sa kanya. At alam niyo, sa ilalim ng grave threats, kailangan na yung banta ay ginawa mo yan at may realidad na tunay na banta, talagang banta, grave, kaya nga threats, grave threats. Pero ito ay kondisyon eh. May kondisyon. Yung banta, mangyayari lang kung patay na yung nagbabanta. Paano mo ngayon masasabing nagkaroon ng krimen itong nagbabanta? Patay na siya kung mangyari nga yung pagbabanta. O kaya, yun katawa-tawa na yung isang impeachable ground ay nanggagaling sa isang hindi nga krimen. Kung hindi krimen, lalong hindi impeachable ground. O, meron pa akong isa. Sabi, si BP Sara nangikayat ng rebellion, sedisyon laban sa gobyerno. Bakit? Kasi ini-imagine niya, iniisip niya sa kanyang sarili. Napupugutan niya ng ulo ang Presidente Marcos Jr. naman iniisip pa lang pala. Kung baga, imahinasyon lamang. Kung ang alam po ninyo sa ating batas, maaari mong isipin, planuhin, ang pinakamaselan, pinakamahalimaw na krimen sa isipan mo. Pero kung hindi ka naman kumikilos para isagawa yun, kuha ka ng hakbang o mga hakbangin tungo sa pagpapatotoo sa iyong iniisip, hindi ho krimen. You can imagine the worst of crimes, but it cannot ripen to a crime unless and until overt acts are performed in pursuance of your plan. Maliwanag po yun. Di anong ibig sabihin. Di katawa-tawa na naman ang ginagawa nila. Impeachable ground, batay lamang sa isang imahinasyon. O ano pa? Sabi yun nila, si Inday Sara, mayroong hindi mapaliwanag na kayamanan yan. At ang prueba po nila, ito ang prueba nila at pinasumpina pa nila. Ang prueba nila, yung kanyang mga SALN, Statement of Assets and Liabilities Network, itong dokumento na inihahain, sinusumite ng isang public official kaugnay sa kanyang mga income o kinita niya sa isang taon. Obligado sila. Kung pag hindi ka nag-file niya, sigurado may kaso ka. So madalit sabi nitong komite, lalong-lalo na yung isang miyembro dyan, ang kalakas ng loob ng tinamaan ng magaling na ito.
Yung isang miyembro dyan, hanapin niyo kung sino. Ito dati itong head ng isang agency sa panahon ni Presidente Duterte. Maniwala ba kayo, isang taon pa lang, ito'y naglakbay sa iba't ibang bansa. 15 o 17 beses. Kaya galit na galit si Presidente Duterte. Napakakurap pala nito. Biro mo gumagastos ka ng pera ng taong bayan sa pamamasyal mo. O, tinanggal mo siya. Ayan, naging kongresista sa isang party list. Ngayon kung makaasta, akala mo napakalinis. Ang nangyayari talaga rin naman napakakapal ng mukha nito. O, tapos sabi niya, dahil sabi ng mga abogado ni dito sana, na wala naman kayong ultimate facts. Wala kayong kaibibidensya na meron ngang pagnanakaw o malversation o ginawa ang BP Sara. Ang sabi ko nitong sinibak ni Presidente Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan. Aba, sabi niya, yung mismong salin ng dokumento, ang pruweba namin na nagkamal siya ng limpak-limpak na salapi. Alam niyo yung limpak na limpak? Mga 20 million daw na dagdag sa income niya. Mukhang income niya mga 3-4 na milyon lamang. Sa loob daw ng 10 taon, biglang dumami. Mahigit na nakakakuha raw siya. Nakalimas daw siya ng mahigit sa 20 million pesos. Yun daw ang preba. Bakit daw tataas? Sweldo lang naman ng isang VP. 300,000. Tingnan nyo ha. Talagang hindi nag-iisip. Walang sentido kumuntong mga ito. Pinapakita nila yung kanilang kawalan ng talino. Number 1. Alam niyo po, sa 10 taon o 12 taon, na ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, kung ikaw ay masinaw, ikaw ay marunong ka mag-save, hindi ka mapalagastos, simple lang ang buhay mo. And at the same time, meron ka pang negosyo. Ayun yung 20 million, maliit nga yun sa 12 o 10 taon na pagninegosyo mo at pag-iipon mo. Maliit yun. Pero huwag na natin sabihin yung pag-iipon. Gamitin na lang natin yung sentido po natin. Sa kalakaran na taon-taon ay nire-report niya ang dagdag na income niya na nanggagaling kung saan-saan mga bagay. Yun o ang pruweba na wala siyang illegal na ginagawa. Sapagkat kung hindi mo mapapaliwanag yung pagdagdag ng iyong income o tubo, ibig sabihin, meron kang problema. Illegal yung ginawa mo. At hindi mo ilalagay sa SALN. Hindi po ba? Ba't mo ilalagay yon? Kung ninakaw mo yung perang yon, di alam na kagad. Pag ikaw yung pinatawag, hindi mo mapaliwanag. O di ill-gotten wealth ka. Pero the fact alone na yun ay nireport niya, ibig ko sabihin, legal yon, kaya niyang ipaliwanag. Nakakalimutan ng mga tao ito na joint statement of assets and liabilities sa mag-asawa. Kaya combined income nila ng kanyang kabiyak na abogado na meron namang bukpeting sarili at meron pang mga pinasok na negosyo. So paano mo ngayon sasabihin na impeachable ground at merong patunay, merong prueba? Wala! O hindi po ba? Anong ibig sabihin? Itong mga miyembro, ang gusto lang talaga nila para patagalin yung hearing dyan sa Committee on Justice, magkaroon sila ng platapormang magagamit para ituloy ang paninira kay BP Sara, magpasikat sila, mambuli na naman sila kung sinong patatawag nila kung sumipot man. Yan po ang dahilan. Ang plano kasi nila, tatakbo sa halalan. Mahal, magbayad ka para mag-advertise ka sa mga billboard na yan, sa mga TV program na yan. Pero ito libre kasi araw-araw nandiyan ang lahat ng media.
networks, mga dyaryo, mga radyo, o libre. O kaya pagkakataon natin to. Kaya gamitin natin. O yan o ang ginagawa nila. Kaya pinatatagal nila. Eh alam naman natin, mamaya di-discuss natin na moro-moro lang ito. Yan ang katotohanan niya. O sige, tuloy mo ngayon. Carlo, yung pangalawang talata, yung paragraph.